alam natin kung ano ang ating ebanghelyong binasa sa umagang ito. We more familiarly know it as the Beatitudes. At pag sinabing Beatitudes, lalong-lalo na sa Ingles, kaya ito tinawag na Beatitudes is because paulit-ulit nasasabihin ang salitang blessed. Beata means blessed in Latin. Kaya nga medyo nagpo-fall short yung mapalad kasi mas nakakapture ng salitang pinagpala sa Tagalog yung salitang blessed. Ngunit kung liliniin natin at uunawain nating mabuti at kung tatanungin natin ang ating sarili, ano ba yung ibig sabihin ng ikaw ay pagpapalain ng Diyos? Ano ba yung ibig sabihin na tatanggapin mo ang kaluguran ng Diyos? Alam niyo po, sa salitang Tagalog, ang lugod ay isang malalim na uri ng tuwa. Kaya nga po sa Kapampangan, kung may Kapampangan man dito, pag sinabing kaluguran, meaning mahal na mahal. Kaya siguro ang tanong sa atin, what will make God happy towards us? Ano yung magiging dahilan, ano yung magiging sanhi na ang tao ay ikatutuwa ng Diyos? Ano yung magiging sanhi upang dahil sa tuwa ng Diyos ay pupuspusin kanya ng pagpapala? And if you're going to look at the Blessed Mother, that is specifically what is meant by the greeting of the angel. Hail, full of grace, the Lord is with you. You're blessed. Nalulugod sa iyo ang Diyos. Kaya ka pinagpapala ng Diyos. Kaya tanong, sino po dito ang gustong pagpalain siya ng Diyos? Taas ang kamay. O di ba? Pag sinabing pagpapala, taasan kaagad sila ng kamay. Uulitin ko. Sino ang gustong pagpalain ng Diyos? Taas ng kamay, mataas. Ayun. Problema na lang talaga dyan yung mga hindi naligo. Kawawa yung katabi. Ay. Kaya siguro may tatlong bagay na pwede nating i-consider when we talk about the Beatitudes. Kasi when we talk about the Beatitudes, it speaks of a certain balance in life. At ang problema ng maraming tao sa ngayon, aminin natin, is that there is difficulty for us to strike a balance. Father, ano yung difficulty to strike a balance? Halimbawa na lang, balance between work and leisure. Yung iba, puro na lang leisure. Nalimutan na ang work. Yung iba, puro na lang puyat. Nalimutan na ang tulog. Kaya hindi ko alam kung bakit ang mga kabataan ngayon mas mukhang toxic pa kaysa sa mga matatanda. Pero kung tatanungin mo, kasi po Father, puyat. Puyat saan? Panginoong Hesukristo, ka-ML, kaka-chat, kaka-Facebook. Kaya minsan hindi mo maintindihan yung pagising mo sa umaga, yung matanda, it's another day. Sasabihin naman ng bata, parang baliktad yata. So there is a need to strike a balance in our life. At may tatlong punto na pwede natin i-consider when we are really looking to balance our life so that we will be pleasing to God. Unang punto, learn the principle of cause and effect. Ano po yung ibig sabihin ng cause and effect? Kasi sa buhay ng tao, may mga bagay na dahilan at may mga bagay na ang nangyayari sa buhay mo ay epekto ng iyong mga ginagawa. Marami kasi sa atin kulang na sa pagmalay. To the point na
hindi malinaw ang dahilan bakit nangyari ang isang bagay. Pag tinanong kita ngayon, ba't ka masaya? Oo. Ay, patay kang bata ka. At mas matindi dyan, kapag nakita kitang tumatawa at tanong ko, ba't ka tumatawa? Hindi ko po alam, Father. Hindi ko patadala kita sa Maribeles. Ba't ka umiiyak? Kasi po umiiyak siya. Pag tinanong mo naman yung dahilan, ba't siya umiiyak? Ba't ka naman umiiyak? Hindi ko din po alam. Ay, naku. Bakit po mahalaga ang cause and effect? Kasi you can actually choose what will happen in your life if you know how to choose the cause. Because when you choose the cause, it will result to an effect. Kaya po minsan nakita ko sa Facebook, hindi ko maintindihan yung balita, bakit binaril ng estudyante yung teacher dahil binigyan siya ng mababang grade. Hindi aware ang bata na para magka-grade ka, submit din ng mga assignment pag may time. Marami yung ganyan. At hindi po yan isolated case. Sa lahat ng eskwelahan, maraming estudyanteng umaasa ng mataas na grade kahit walang sinasubmit. Di wow. Di ba, Ma'am Maiden? Di ba, Ma'am Edith? Di ba, Ma'am Bebs? Karanasan namin yan bilang teacher. Di ba, Ma'am Titang? Di ba, Mrs. Acosta? Manunugod pa minsan ng magulang. Ba't ganun lang ang grade ng anak? Abi, anong gagawin namin? Saan kamay ng Diyos namin kukunin ang grade? Cause and effect. Gusto mong mataas ang grade mo? Sikap-sikap din pag may time. Attend din ang klase pag may time. And you will know na kung bumagsak ka man, alam mo kasi na mas marami ang na-absent mo kaysa ipinasok mo. Maraming nagre-reklamo, ay, ang hirap ng buhay. No. Kung alam mo mahirap ang buhay, dapat doblihin mo yung effort. Dapat doblihin mo yung laban. Isisisi mo lang sa boss mo, ikaw, wala kang ginawa. Kasi yung iba sa atin, on time, mag-coffee break. Pero late, babalik sa trabaho. Talagang mahirap ang buhay. Yung iba sa atin, inaasa na lang yung kanyang ikabubuhay sa mamanahin niya sa magulang niya. Hoy! Yung naipon ng magulang mo, yung naipundar ng magulang mo para sa pagtanda niya yon. Kung may sosobra doon, after niyang mamatay, saka ka lang may mamanahin. Hindi yung, pati yung paari-arian ng magulang mo, kasama na sa plano mo sa buhay. Palamigin mo muna yung bangkay ng nanay mo. Ibig sabihin, habang buhay ang magulang mo, magsikap ka sa sarili mo. Diba sabi nga ni Doña Delilah kay Jan and Marcia, kaya kayo, magsumikap kayo ng umulan ng mga buhay nyo. Ang problema kasi gusto lang natin yung effect. Kung gusto mo ng magandang effect, kailangan piliin mo kung ano yung magdadala sa iyo doon sa resultang makabubuti sa iyo. Cause and effect. Pangalawa, you win some, you lose some. Ano ibig sabihin nun? Hindi lahat ng bagay makukuha mo. Hindi lahat ng bagay ibibigay sa iyo on a silver platter. May mga bagay na minsan kahit nagsikap ka, hindi ibibigay sa iyo ng pagkakataon kasi minsan wrong timing. At ito po ipaunawa din ninyo mga magulang sa inyong mga anak. Hindi ibig sabing iniyakan nila, makukuha nila.
Hindi ibig sabihin ipinilit nila at gusto nila, makukuha nila agad. There is a limitation to your efforts and resources. Bakit? Kasi katotohanan naman ng buhay yun. Hindi ibig sabihin nag-effort ka, mapopromote ka kaagad sa trabaho because there can be someone much better and more deserving than you. You win some, you lose some. Parang naalala ko yung kwentuhan namin ng nanay ko a few days back. Sabi niya sa akin, anak, sorry. Sabi ko, ba't ka nagso-sorry? Kasi may mga bagay na nung bata ka, gustong-gusto mo, pero hindi ko talaga maibigay sa'yo. Sabi ko, alam ko naman yun, Kasi may limitasyon naman yung kakayahan natin. At syempre, kailangan mo unahin yung pagkain sa mesa. Kailangan mo unahin yung pag-aaral namin. Hindi ka ko lahat ng bagay pwedeng makuha agad. Kaya yun din sabi ko yung dahilan ng salitang pangarap. Dahil kung hindi mo makuha nung bata ka, darating panahon makukuha mo din. Kung magsisikap kang tuparin ang iyong pangarap. Parang katulad nung Game & Watch na hinihingi ko nung sa nanay ko. Mas maganda pa ang natupad ko ngayon. Naka-Nintendo Switch ako. Kaya akala nyo hindi ako naglalaro pa rin po ako, Super Mario Brothers. Kaya wag ko kayo magtaka minsan pag kumakatok sila sa kwarto, hindi ako sumasagot kasi nakusubsob ako dun sa video game. Pero ang punto, hindi mo nga nakuha, pero yun yung dahilan to motivate yourself in the future. At magiging katotohanan ng buhay na kapag hindi mo nakuha, may mga pagkakataong maunawaan mo, hindi yun para sa'yo. At kailan natin ituturo sa mga anak natin yun? Kapag huli na? Kaya yung iba sa atin, tingnan nyo, kapag nakipagrelasyon, gusto ko siya. Gusto ka niya. Pero ang tanong, gusto ka ba niya? Kaya may mga nangingidnap, may mga nanginikot. Kasi gusto ko siya, okay. Pero hindi lahat ng taong gusto mo mapapasayo. May sarili silang isip. Kaya din nagkakaroon ng problema yung ibang mga kabataan in their relationship because they become possessive. They become controlling. Bakit? Karaniwan ang pinanggalingan, spoiled. Lahat ng gusto, binigay ng bata. Kaya nung tumanda, hindi marunong ma-reject. Kaya nung tumanda, hindi natutunan na may mga bagay na hindi pwedeng maging sayo kahit ipilit mo. In life, you get some. But in life also, you lose some. Kaya nga anong sabi sa Genesis kay Adan at Eva, lalo na kay Adan, nang palayasin sila sa paraiso. Kasi tandaan niyo po, nung nasa paradise sila, anong sabi? Eat, drink, but you don't have to work. God gave them the fruits of the trees for food and the leaves for medicine. Pero tandaan nyo ang sinabi doon sa paradise, they don't have to work. Sana ganun lagi, no? Pero nang pinalaya sila sa paraiso, bunga ng kanilang pagkakasala, may sinabi ang Panginoon, thorn and thistle shall the earth bring forth for you. So ibig sabihin may pagkakataon, aararuhin mo ang lupa, magtatrabaho ka sa lupa, pero may makukuha ka? Anong sabi? Wala. Kasi thorn and thistle, it shall bring forth for you. Sino ba ditong kumakain ng tinik? Sino dito kumakain ng damo? Sa bagay, sabi Ilocanos, eating grass. By the sweat of your brow shall you eat bread. Paghihirapan mo
ang kakainin mo. Yun ang isang realidad ng buhay na minsan hindi nauunawaan ng ibang henerasyon kasi hindi natin sila pinaunawa. Na kailangan mong magbanat ng buto. Kailangan mong magsikap. Hindi lahat ng bagay idudulog sa iyo. Win some, lose some. At ano yung panghuli? Learn the principle of investment. Father, negosyo naman na yata yan. Hindi po. Ano ba yung ibig sabihin ng return of investment o yung sinasabing principle of investment? Ibig sabihin, if you want to gain something, you have to commit something muna. O, sa mga kapatid nating El Shaddai dyan, kung meron mang nagsisimba. Ang problema kasi nung iba sa atin, ang nagre-register sa atin, ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Nandun na sila nakafocus sa ibabalik. Tandaan niyo po, may verse bago yung ibabalik. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Nalimutan yung magbigay. Nandun na kaagad sa ibabalik. Walang ibabalik kung hindi ka muna magbibigay. Gusto mo ng biyaya, hindi ka naman nagdadasal. Gusto mo ng pagpapala, hindi ka naman nagsisimba. Gusto mo ng mapayapang pagsasama, inaaway mo naman yung asawa mo. Kung gusto mo minsan na mapayapang pagsasama, scotch tape mo yung bibig mo. Lalo na kung wala ka namang sasabihin, mabuti. Nagtataka ka, bakit sumasama ang loob ng mga anak mo sa'yo? Tingnan mo yung bibig mo at yung dila mo kung gaano katalim. Tandaan niyo po, mas masakit manugat ang dila kaysa sa kutsilyo. Buti pa nga ang kutsilyo pag nasugat ka after 2 weeks, magaling na. Ang dila pag nakasugat, habang buhay ang sugat. If you want something, you have to invest on that something. Kaya sabi return of investment Kasi may ibibigay ka muna bago may ibabalik sa iyo. Kaya nga po sa business, anong sabi? If you want to earn some, you first have to spend some. Mangangapital ka bago ka makakakuha ng kita. Ganon din po sa buhay. Mangangapital ka. Gusto mong mahalin ka ng mga anak mo? Mangapital ka ng oras. Gusto mong maganda ang pagsasama ninyong mag-asawa? Mangapital ka ng katapatan. Gusto mong maging maganda ang pagsasama ninyong mga magkakaibigan? Mangapital ka ng kagandahang loob. Because if you don't first invest, you will not have a return of investment. Gusto mo ng kaligtasan? Mangapital ka ng mga mabubuting gawa. Gusto mo ng pagpapala sa Diyos? Mangapital ka ng relasyon sa Diyos. Yun po yung problema ng marami sa atin. Hindi natin nakikita that it will be returned only if we first give. Kaya po, huwag po tayo mag-focus dun sa second verse. Kumbaga sa pahina, nasa page 2 na tayo, nalimutan natin may page 1. Nandun na tayo sa ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay ka muna. Commit yourself. Kaya yan din po ang problema ng kabataan ngayon They cannot commit themselves. That's why there is no return.
At anong nagpapahirap sa commitment? Kasi hindi nila maibigay yung kanilang sarili. Hindi nila maialay sa Diyos yung buo at walang hati nilang atensyon. And so, commitment is hard if you cannot invest of yourself. Kaya halimbawa, kung gusto nyo ng success, tagumpay, alamin ninyo na lahat ng bagay na may tagumpay pinaghihirapan. Walang trabahong madali. Sa trabaho, minsan mapapagalitan ka. Sa trabaho, minsan mamumura ka. Pero yun yung kailangan mong i-invest para mamunga ka ng tagumpay. Sabi ng iba, Father, buti ka pa, pari ka, hindi ka nahihirapan. Akala nyo lang hindi. Ang pinakamahirap kaya makipag-usap sa mga taong makulit. Mahirap kayang makisama sa mga taong pasaway. Tapos pag nagalit ka, sasabihin ka agad, masama ugali mo. Oh! Wala akong karapatang magalit? Ano yun, tanggap na lang ng tanggap? Ano ako, inidoro? Hindi Every state in life, every task in life has its difficulty. That's your investment. Kasi anong ibabalik sa'yo? Yung pagpapala, yung respeto, yung pagmamahal na bunga ng iyong inilaan. Balancing buhay. Let us strike a balance so that God will be pleased with us. Amen.